paghari sa Dios. Giayo usab niya ang mga taong sa tanan nilang balatian ug sakit. Sa pagkakita niya sa daghang mga panon o mga tao, naluoy siya kanila kay nagluya man sila og walay kadasig, murag mga karniro nga walay magbalantay. Ang Dios magapanalang isang pulong. Okay, so gisaysay diri isa na pud ka gibuhat ni Jesus sa diri pa siya sa kalibutan. Nag-adto na pud siya sa lain nga lugar, gilibot niya ang tanang kalungsuran o kabariyuhan, or in English pa, Jesus traveled through all the towns and villages of that area. So gilibot niya, iya giatuan ang tanang dapit because ang Ginoo wala siya gipili-pili. Tanang tao sa kalibutan, tanang dapit, iyang gitagaan pagpakabana, gitagaan nagpili because He loves everyone. Unsa man ang matang sa atong kining race, Pilipino ka man, Amerikano man ka, Chinese man, unsa nga race, si Lord wala siya gipili. Muna nga tanang dapit, tanang lungsod, tanang balangay niadto siya. Unsa may gibuhat niya? Nagpakita ra ba siya? No. Ingon diri teaching in the synagogues and announcing the good news about the kingdom. Nagtudlo siya sa mga sinagoga or sa ato pasimbahan or kaiglesyaan. So, announcing the good news. So, nagpahibalo siya sa maayong balita about the kingdom. About sa gingharian nga gusto ni Lord nga mahimot ang sakop sa gingharian o mingot ang kingdom na adjay king. Imagine na ang king sa kingdom mo'y nagsuroy para nga mo join sa iyang kingdom. Ingana ka privilege ang tao nga ang king mismo is nagngita og mga tao nga mo mahimong kabahin sa iyang kingdom. Wala siya nanugo. Ato panahon na para sa diyang nisaka na siya, nagkuha siya mga alagad niya nga mo representar sa iyang presensya to invite the people to be part of His kingdom. Because if we do not belong sa kingdom ni Lord, it means we have no place in heaven. Kung wala tayong lugar na sa langit, bisa gusto tag langit, kay di pa sabot gusto tag langit, makato tag langit. There are procedures that we can go to heaven. May procedure na makato tag langit. Muagi kita ni Jesus, ug ato siyang ipahari, ato siyang tagaan og importansya. Umatag pa din ni teaching in the synagogues and announcing the good news about the kingdom. Nagibaybalo siya about sa gingharian. And then, matod pa din, He healed every kind of disease and sickness or illness. So ato nakita ang gibuhat niya, nag-travel siya, nag-adto sa mga laing dapit, or he went through the towns and villages, and then teaching, nagtudlo siya. Wala ingon nga nagsuroy lang siya dito nga gusto makita sa tao. But nagtudlo gid siya because words are so important, not the images. Ang pulong importante dili ang hulagway or imahen. Never nga walay gituboy si Jesus nga images but His words about kingdom. Umatod pa din ni he went or traveled in a teaching and then announcing, gibaybalo niya ang maayong balita nga ang gingharian ready na nga mo welcome ni bisan kinsang mo imbitar sa hari. Ug ang andam na abri na sa gustong udugol. Okay. So, ingon dinhi sa last nga praise or verse or sentence sa Matthew chapter 9 verse 35. And He healed every kind of disease and illness. Giayo niya ang matag klase sa sakit, matud pa. So dili enough na ang tao makadungog sa pulong. Gusto ni Lord nga ayon tas balatian kay kapay kaayo nga ganahan ka paminaw pero naapay mga balatian nga nanakboy sa tong lawas. So when Jesus was here on earth, He teach, He preach, and He healed. Nag-ayo siya ug mga balatian because ang tao dili gayud
kalipay niya nga mag-antos tang to mamatay nga manay balatian. Pwede man nga dili ta mag-antos sa tos kamatayan sa balatian na ang may kaayuhan. Kasi man ang mag-aayo. He's the best doctor. He's the greatest doctor. And then, matod pa, kana nga doctor, walay consultation fee, pero na siya prescription. Ang iyang prescription, have faith in Him. Amen. Ang iyang resita, have faith in Him, trust in Him. Ang iyang prescription, nasa Word. Asa na nga butika? Ka Matthew ba? Kang Mark ba? Kang Lucas ba? Sa Acts ba? Oh, sa Old Testament ba? Sa New Testament ba? Mana mga butika? That encouraging everybody to have faith in the Lord. Inga na siya. Matod pa sa pulong sa Ginoo, nagipang-ayaw giniya ang tanang klase sa balatian. Wala siya gipili. Mura ng doktor. Di sa libutan, grabe ang presyo. Kakudagan kag balatian, ato kasi sa ka-doktor espesyalista. Yapin naman ang consultation sa special nga specialista. 1,000. Kanang 500. Sa una mo na ang mahal-mahal. Karon pinakabarato na. Consultation pa na. Aron ka kaakatubang doktor o niya, marisitaan ka. Niya, bisan pag resita o niya, wapirmais ng doktor o sa di. Grabe, hindi ka kapalit og tambal kung walay prescription sa doktor. O niya, bisan pag ato nakas doktor kung apong kay palit og tambal. Ang saan po kanyung pagkaayo. Pero das Ginoo. Bisa mo kay kwarta, kung nakay pagtuog, pwede kang maayo. Anak na siya sa to. Kung nag-invite ang Lord na mahimong gabahin sa kingdom, kaya kung mahimong gabahin sa kingdom, ato mga problema ay naginayon na nagkawagtang. Basta magpadawat ng tabi sa tangon, tas pulong sa Ginoo. Hello? Gusto ta mawagtang ang atong mga kabugaton. Dawat tabi sa maagtang, tas pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, di ba kung naatay balatian, igod ditong balatian. Nga na siya. Kaya gusto ni Lord na maulian ta. Kaya dili siya gusto nga mga anak, mga hasakop sa gingarian nang giluya tungkol sa balatian. Moto nga, giayo niya. Kay I don't believe ganito sa langit na apay malasat kitong dito maglisod og tindog kay karayuma giatratis. Kulang og complex. Walay magloya dito gusto ni Lord nga ang tanang sakop sa gingarian maayo, malipayon, madasigon. Gusto ni Lord nga dinas kalibutan praktiso na nato na mutuod ang musalik niya kay na ay milagro. Ganong magpila-pila pa man ta. Nga naamadaip sa iyon nga pamaagi. Sa to, huwag gani nga, padako na to itong pagtuo, kaya kung padako atong pagtuo, dili atong kwarta gasto. Hello? Di ba yung nga dili matuutog tambal? Lagi nga man ang Biblia, pwede naman. Do not trust sa mga butang, trust na naghimo sa butang, naghatag mga butang, because if we trust the giver of all things, the maker of all things, the creator of all things, He can create many things that could amaze us. He can do many things that could amaze us. So, ayaw na mablatian matod pa. When He saw the crowds, sa nakita ni Jesus ang mga tao, He had compassion on them because they were confused and helpless like sheep without shepherd. Naluoy siya pagkagitas mga tao, luoy sa mga tao, ipangdaog-daog sa balatian, masulupon, magulanon, worried, discouraged. Naluoy gid siya na, sa bagitaw ni mga tawa na, you down, na atiman ng ilang spirituhan. He had compassion, naluoy jud kay siya. Naa sila simbahan, naa sila mga leaders, but their spiritual needs were not met. Their spiritual aspect is grieving because wala na address ang ilang spiritual needs. That is why sa Lord, kinanglan nga mo, sunod mo sa akong gingarian.
Kay ako'y muhari ninyo, di lang ako'y muhari, ako'y muayo ninyo, ako'y mubag-o ninyo, ako'y mudanad ninyo, ako'y mutabang ninyo, ako'y mulipay ninyo, ako tanan mutabang ninyo. Nag-inventar siya, ano man, sa aging harian nindot kaisanan. Bisag ang itong kwarta kong iguig, umura na, kung nasi Kristo Iso ni Hari, siya ayo, diligid siya bugat. Nga naman, ito, doon ka mo tanagin ka pwede, balang nga naman, kabalo siya. Nga dili lalim nga natin bugat nga gidala, o kaya na ni Lord pagaanon. Sa iging harian, walay kabukaton, kalipay kagaan, kanindot. Pero wala pa tayo nabilong sa iging harian, carry na itong kalibutan. Amen. Kung wala pa tayo nabilong sa iging harian sa Ginoo, murag, ang di mo kalibot atong gipasan. Pero naanatas gingarian ni Lord unya nakasabot na taon say unsa di ay ang atmosphere sa gingarian si Ginoo. Ato feeling nindot pud sa kalibutan. Di sa kalibutan sa Ginoo. In the world of God, in the realm of the Spirit. Yes. Manang gusto ni Lord nga makasulod ta na in the Spirit. Makasulod ta ana di kay lain nga spirit ang ato nasudlan. Lain nga department sa spirit ato nasudlan. Atos kang ngit-ngit. So nasluoy kay siya sa kaluoy ni mga tawana. They were confused, naglibog sila. Kada magkuan siya sa teaching ni Jesus. Ang karaan nga nagabaw nga teaching kasi lahi man. Kadumdungan noon ko karon nakita karon. Si Apostle Catherine Creek na aman siya karon sa Manila. Then isa sa mga na abuan niya, pastor na, asawa sa pastor. Nagit siya kung ang gusto mo appeal sa iyang gathering. So nag-drive siya, isa ka oras pa ingon dito sa venue. Pag adto dito, the spirit kay siya nagit siya. Siya minsan, ako daghan, ako ilang sibahan na. Pero adto niya naa siya kabukato, naa siya inner nga struggle. Because it does not mean that the simbata is everything. When napay unsurrendered things na to na ay gusto ni Lord nga ipa-experience na to. Kunya dili tang gusto niya, dili ta mo adto sa kanang dapit nga diin dito na to makabot ang katubagan ni ana. Morbag lahi ba nang maligo ka sa gripo kaysa maligo kag spring. Lahi ba na. So adto siya dito. Dayon, itandog siya sa Ginoo. May prophecy sa iya. Nagabiton siya kayo. Dayon, na, yapuan siya, naslingin siya. Nag-anak impartation. Pagbalik niya, pagpagin siya, dili niya ito malimutan niya experience. How many years na siya sa Manisiti, gulang na gani siya. Experience niya ang kasinatian nga dili niya malimutan. Gikan ato galinghan siya ang mga tao. Ang impartation is makita nga na-demonstration sa power sa Holy Spirit. And siya tanan nga ba gusto tanan nga ba dakte sa bawon ako na. Pero ang demonstration of the power is ano nagaan. Because wala na ikot bago kanila. Kung kisig gitugahan ni Lord ana nga anointing ni saludo ta dili ta mag-invade kay patanon pa na bago pa na tingana ito ta ginaiya it means natay karbo. Natay karbo. Gusto ni Lord ang seeking spirit, ha? Ang gipangita sa atong spirit atong tagaan og pagtagad. Nga dili ta nga ay lain mga denomination to, lain mo to nganong simbahan. Nga ni ra siya nga concept just karon lang gid i-reveal. Kung moadto ta didto og Tagwanaw, di mo ta palibaran nga oy taga-Tagwanaw ra ang mga diri. Kung ato ta dito og asa to nga spring dito sa hasaan, ato nga spring asa to dapita. Wala dili man tagi forbid, wala man tagi forbid. Because we are free to experience, to see and experience the beautiful creation of God, the beautiful nga atmosphere. Nga na sa Ginoo. Walay restriction as long as you are following the direction of the Lord, the instruction of the Lord, according to the revelation of the Spirit of the Lord. Okay, permanent restriction.
Murag tag bambu, daghan kaayo bangil, daghan bangil. Hello? Sa dalo ay siya confused sila. Confused na. Oh, ay kisa word. Pero wala demonstration. Totoo? If you are going to carefully meditate, analyze, understand about demonstration. Sa demonstration sa power ni Lord, the demons will get out, will flee, will disappear, will exit. Because of the anointing, because of the power. Ang anointing sa Ginoo mag-flow pag ayo kung there is humility. Mo sharp siya ayo, mo brighter, mo hait, mo powerful pa siya ayo kung naa humility. Na gihatagan sa Ginoo anointing matag usa. Pero makapahait ana ang humility ug ang makapahabol ana garbo. Kanon lang 'yun. Sa lain-lain anointing sa music, anointing sa knowledge, anointing sa teaching, anointing sa musical instrument, anointing sa leadership or administration. Daghan na. Always remember this one. Ang makapahabol sa anointing, makapapowerless anointing is the pride. Pero the more ta magpaubos. Mo sharpen, mo powerful, mo ayo. Mo samutog kagabi ang anointing. Mabawaan nato na nga ang tao, humble ba tao? Pride, grabe ba itong pride? Grabe ba itong arrogante ba ta? So naluoy si Jesus. Wala gan mananghit pa ta na to sa to. We are free. Ang ministry, mura og, ang church, ang ministry, mura og spring, mura restored. Everybody's open. Hello? Mura siya dagat open. Mura siya suba open. Pero ang pising karon na ay restriction. Body of Christ. We can go. We can go anywhere. Preaching and teaching, listening the words of God, wherever the message of God nga gusto ni Lord nga ikuan mo bitong ang padala siya mensahe kay adtong dito. Lakin kinsa ipang tawag sa Ginoo nga makadungog ato mensahe, they are free to listen without restriction through denominations. We have to know the voice of the Spirit of the Lord. We should not be affected by the restrictions, by the doctrines of the different denominations. So naluoy siya. Helpless, luoy kayo. Mura kunog karniro nga walay mga magbalantay. Nanaman ang sila leaders. But why? Because nakita nila ang needs sa ilang soul and spirit. Mga dagko lagi, pero mura walay vitamins. Luspad, luya. Ingana. Naluoy sa spiritual status. That is why, then siya sa verse, this is verse 36 in Matthew chapter 9. So the harvest is great, but the workers are few. Dako kay harbisonon, dagkan kay mga kalag, kinahanglan pakanon. Ingon gani kag harbisun. What is the concept? What do we remember about harvest? Nabari harvest tanawon lang? Putlon. Sana? O sa mais pa imong sanggion. O sa humay pa imong garabon. O saging pa imong tubon. O kamuti pa imong kaluton. Let them out where they are and bring them to right place that they will be growing. They will be useful. They will be praising the Lord. Making them new. Making them joyful, peaceful. Directed ang ilang life. Content. Na ay pagkakontento.
So the harvest is great, but the workers are few. Kan kay mga tao na kinahanglan, good sila nga, mawala sa ilang nahimutangan. They need to be harvested. Kaya kung dili sila harvest, they will be going down to hell. Harvest sila para madalon sa langit. And before dalon sa langit, kinahanglan ma-process sila diri sa kalibutan. We should always be able to remember that di ka enihunon pa. Na-train na ta, di kay traininungon pa. How many trainings we have attended? And how many words we applied? Last gapon ba ito akong i-post ba ito? Gapon ba ito itong taas about women preachers? Grabe taas kaya tumutog at about sige duwag ito sige dugang. Because ingani siya, wala na ako nadugang dito. Di kan kaayo ng mga laki nga sige panaway sa mga babae nga ilang nga mga babae hindi pagamit sa Ginoo. Ang mga babae nga di panggamit so ako nagabot daghan nagatabangan nga mga kalag nga luwas nga ulian nga ayon nga inspired nga lipay nga anay direction sa kinabuhi. And those who are criticizers, despisers, mockers, what have they done? They have lots of criticism, less on works. In the sight of the Lord, kasi may kalipayan sa Ginoo. Those who are doers with humility, not mockers with their pride. So sorry to tell you that my words are sharp, but I'm just telling what the Spirit is saying. Sharp objects are intended for good. Sharp words are intended for good. Ang sa ingon ni Lord, kang Jeremiah, iwalit tanan akong pulong ayog sa laa. Whatever the Spirit lives, whatever the Spirit says, say it. If you know about Jeremiah, Ezekiel, Isaiah, grabe sila. God is not mistaken to choose servants who will speak His words. So, pray to the Lord who is in charge of the harvest. In Matthew chapter 9, verse 38. So, hangyo siya, nagsugo siya sa mga katawan, sa mga alagad. Kasi may gangnan na dili na unbeliever gangnan. The believers. Nga mag-ampo sa Ginoo. Nga in charge kuno sa anihunon. Na anay anihunon. Na kung dili na maani during anihunon. Kung saan may tabo, masayang. Alikon ako, anihunon ng munggos. Wala pa ni mo giani. Kay, ikapoy ka. Nali na ka makaani kay kung magkuan to sa mo unsa tawag ana muliki na to manglukos ko naman to. Narisod itong imo tong pujuton dito sa kuan. Ay imong saging arbisuno na nangliki na or giunhan ito sa mga langgam. Wa na. That is why sa Lord kung imo tan-awon sa Biblia, adto atong dapita kay na arbisuno dito. Ngano mag-adto magkanibahan ni Lord ahat pa man na. Sayang-sayang lang ka. May mga panahon nga, ipaadto ta sa Ginoo kay naisugo ka ni harbisonon dito. Na anay nangita sa Ginoo. Ay nangandoy sa Ginoo nagpaabot og ikaw ang ipadala dito. How many times nga kapatyo na sa kaaway mo na to na gaplanuhon. Oh, ingana. Dili magsaksit ang kaaway tungod kay na ay sundalo ni Kristo nga nakik-away sa kaaway para di gyud matuman ang plano sa kaaway. Kadumdum ko sa isa ka kuan, conciliation ako. Yang ko, istorya naman, hilaka naman siya. Kundi na kini mao, naging spiritual problem. So, istorya, niabot mig 2 hours or 3 hours istorya, wa may kapaniud may kaisnak. Because na siya special needs, gipaabot na sa saswagan, na yung problema din, na siya kontra din ni ministry.
Pati ang anak, nahisgot na og mamatay. Already na may mamatay, ma'am. Ikaw dili pa mamatay, bata pa mo. Yan po. Sukad ato, salamat sino na usab ang dagan silang kinabuhi. Bakod sa utang, grabe. Grabe. Gakwaon gid sa kaaway tugusbot na ay ancestral covenant spirit, na ay marriage covenant spirit, na ay generational curses, daghan na nakasakay. Di na maputol. Magpadayon na siya magmanifest. Hangtod nga, kung walay makapakgang anak, patay silang tanan. Ito smarts. Tanan ako sa correct. Ang tanan ko. Just this week. Sa lahi na yun mo. Lahi na siya. Sa nahitabo ko, ang kontra, tumay namatay ka, wala mo ko kakuan ito, masantawas. To, naluoy si Jesus because they are like sheep without a shepherd. Gusto ni Lord na naay spiritual guide na to, spiritual leader that will help us, that will pray for us, because teaching, preaching are not enough. Kinanglan mag-back up na to prayer. O kita mismo mag-pray punta. Why? The enemy is planning to attack us day and night. God is making a way for His will to be done. God is calling His people to be doing what He commanded us, for the devil will not succeed of his wicked plans. Kitawag kita sa kinuha tayo buluhaton. Nadyan tayo buluhaton. Dili ta makauban sa mga buluhaton, then at least nag-pray ta. Nga Lord mo ni mo na. Kinanglan mo, abot mo anak nga nga Lord, i-guide ra gud kukin sa kinanan mag-ampo. Beyond kinanglan daghan kita to sige nga ato parente. Atong nasod ang Israel, ingon sa Ginoo, pray for the peace of Israel. Daghan kita ang puunon. Daghan ta pwede ta makatabang anas pag-ampo. Kung dili ta ka evangelize, pwede ta sa prayer. Daghan ta mabuhat. Because these are works to be done and we must do it. Muna si Jesus wala siya nagpahulay. Daghan na arpisunon. Muna nga, mo-outcheck ko sa simbahan sa to. You must go out in your church. In your church, it was April to siya. I forgot the date, year. And correct what is needed to be corrected. Ang conference sa Baongon na-move sa October 19 kay araw ng Baongon daghang taman sa October 16. So sa 19 na-move kay busy permi ang ilang pati ang gym sa gym. So nga na, I'm just waiting the right time because there is a right time in God's plan. The right time. So pray to the Lord for who is in charge of the harvest. Ask Him to send more workers into His field. Ingon si Lord, mag-ampo na sa Ginoo nga mo in charge sa mga tag-iya sa harvestunon, tag-iya sa harvestunon. Pangayoon daw nato nga magpadala siya og more workers. Why is it that Catherine Creek came in the Philippines? Ipadala siya sa Ginoo. Kay para nga mo init na po siya sa mga kalag espiritu nga nabugnaw. Ipadala siya sa Ginoo. I know that she is sent by God. Boy nga sa manang bago pa man na. Ibig nga na ganito kung ba't nagpresiyog sa lusi. We should be open. Open atong ears to hear what the Spirit says. Open atong eyes to see the beauty of God's creation, to see that there are needs to be addressed nga atong tagapagtagan. So ask Him to send more workers into His field. That is why in the book of Isaiah, chapter 6, verse 8, kay gamay ra gid in taon mo mamuhat sa platon sa Ginoo. Isaiah chapter 6, matud ba dinhi? Mas kabisado ko sa English. Isaiah 6 verse 8. And
I heard the Lord asking in si Isaiah, nang nakadungog ko sa Ginoo na ingon, whom shall I send as a messenger to these people? Ingon ang Ginoo kang Isaiah, kinsa may akong ipadala nga mensahero nini mga tabana. Who will go for us? Kinsa may mag-uban para namo? Who will go for us? Nangitang kinog kauban. Nangitang kinog kauban. Iyang gamiton. I said ingon sa iya, here I am, send me. Sa Lord niya anak ko. Ipadala lang ko. Ipadala lang ko. Muto si Pastor Heather. Heather ako nag-connect to. Sometimes I'm not after of the names of people, the names of their nation. I'm after of the message. I'm after what the Spirit says. Word is important. Pero nga ni ba, I'm after unsay menu. Ikaw na nga, lami na siya. After ka nga, lami. Pala di ka kabros, putahi, unsa tong putahi, basta kay, lami siya. Nga na akong prinsipal, ikaw, unsa din nga kuan, sige ka pangita, enjoy na lang ang kalami. Ay na lang pangutana, basta mahutan na lang kag, mahutan na lang kadi kakataon. So to, here I am, send me. And he said, yes, go and say to these people. Kamay ra jud nga mabuhat. Nga naabot kasing-kasing nga. Let the Spirit be able to guide, be able to direct you. So nga na, muna nga, ato sa tunog kayo, we should be able to open our hearts, our ears, our minds, our eyes, to see the spiritual realm. Tanaw na ito, espirituhan ng lugar, espiritual dapit. Huwag tanaw, unsay itong espirituhan ng makatabang. Dili pwede nga, ang atong concept, unsay atong makuha, unsay atong matabang. Kaya sa buluton, daghan needs. Ito pa. Sige, here I am, sent me. Ingon si Lord, yes, go and say to these people na instruction. Listen carefully, ingnaw mong katawan, nga paminaw mong katawan, nga di kasabot. Watch closely, but learn nothing. Harden the hearts of these people, plug their ears and shut their eyes. So, gisay-say, unsa ka mga gahi, unsa ka mga klase nga tao. That way, they will not see with their eyes, and nasa sila mga mata, pwede sa pagkita. Nasa sila mga dalungan, pwede ka dungog. Not understand with their hearts, nasa kasi pwede ka sa pagkita. And turn to me for healing. Gusto ni Lord, maulian sila problema sa ilang spiritual problem. Kaya naman sila yung mata, pwede sa kita. Sa espirituhano, nasa dalungan, pero di ka sila bungol, pero na ay, ilang espirituhano, na ikabungol. No understand with their hearts and turn for healing. Gusto nila ba ulian sila? Ingon po si Isaiah in verse 11, sa Isaiah 6:11. Then I said, Lord, how long will this go on? And he replied sa nga, hangtod ganus alo ganing mga tawhan na ingani, Lord, nga akong walihan. So si pasabot ana ni ani nga verses. Nga naay mga tao nga pawalihan nga tig-ah, pero sa walihilan kay maabot ang panahon, nako di sa mamati. Pagkaiga sila, di na ka panilngan. Kay i-flash man na dito, o kana. Ibalikan na kana. Tigatig ka, marak skins ka. Adoko-doko, takkan kita gamakdo ana dito pa, dito sa bangos na. O, ano pa nag-gisay, na, ipakita dyan na. Dili lang audio but video. Ang unang na CCTV, si Lord. Kung ang CCTV, dili siya ingon nga ma-run out of current. Ever since unto sa present, pirmi siya nakakita. God knows how responsive we are of His word, whether sharp or not. Hait man o dili. Kabalo si Lord, ana. Ingon si Isa, antod kanusta mong puko magwali nga ni nga klase nga tao. Ingon si Lord, until their towns are empty. Hangtod ko nung ilang mga lungsod na empty na. Magluto ng refrigerator. Magluto na sa kinan. Their houses are deserted. Ang ilang balay, mga biyaan na. And the whole country is wasteland. O katibuok nga nasud. Wala na
Wala na maayo. Until the Lord has sent everyone away, and the entire land of Israel lies deserted. So sa kunin pa'y sabot na niya. Kung dili kitang maminaw, na ay inahinayan sa inukuha, inahinayan sa ganun, ang gikabisiyat, ang gitagaag-pagtagat sa tao. Because gusto sa Ginoo makarealize ang tanan ni mong kabudlayan. Paing mo kasi mong kakahulayan. Ganina, ulit ko sa ko naglakaw. Ginamit siya ko basa-basa. Isa nga, akong gigamit ang picture ni Dr. Ong. Nga dili pasabot nga, kanangandam ka, makuan na nimo yung ma-engineer tan dili po pasabot nga kanang wa kay kwarta mo nimo na. We have to be ready. Ingan. Dagan ka ayo careful ka isa nag-health sana grabe ka ayo ang pag conscious ka isa sa kining food nga kuan na uban nagrabe ka abusado pero wala. Why? Ibatayan lang nago nga dili ta magsubra ug kuan unya da sa Ginoo wala ta naghatag pagdagan. Maningil ta sa panilngan kay putas Ginoo. At least sa 22 so, during the time of many share. During the time that you have this share. Why? Panahon nga panilngan ta. Unsa naman to ka-share? Ningan. Sa ultros amang Lord, ang tud nga ingani ang mahitabo. Sumunang gusto ni Lord na sa ita nga nangita siya o mga tao nga magtrabaho. Gusto siya magampo ta nga magsmadalag workers. Masalipay ang Ginoo nga ikaw gaampo worker, ikaw po the work. Yan. So yan. Ang tao des kalibutan focus on ako, amo. Gusto niyo ato, we, ours. Not me, not mine. Ingan. Ganina, nabasa ko ni Apostol Kajan. Na ay nag-free, ang tanan, free ang legislator, na ay nag-shoulder. Kaya gusto lang niya, nga ang mga tao nga, uhaw, nga duol dito. Ako, kung duol tumagto, ko pa, kung dito sa gagaman to ko. Why? Oh, that is another level na po nga experience. We should not be selfish, greedy. Ingan. Kanang sana sana 7 C's. Tanan nga gusto mo na makabayad lang. Wala. Pobre makagdato. Pwede ta kasud ana. Everybody asa dapit ta. Ikay pare sa Mindanao ra na. Ingan na gyapon di asap ginharian sa Ginoo. We are free as long as we have to go to our home. Hello. Pwede ta maadto pabalik kita sa atong balay. Amen. Pabalik kita sa atong balay. Ingan na siya. Na pwede ta mo ligo. So ingon din sa pulong si Ginoo, we have to go back to there sa Matthew chapter 9. Ilang na naatay masabtan na to ay we should not be staying in our room for nothing. We should be able to feed our soul and spirit because that is needed. Matod pa sa pulong si Ginoo. And then balik na din sa sa Matthew chapter 10 o chapter 9. Matthew chapter 9 nga ang grabe gid ang kaluoy ni Lord. And then di ba sa to pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask Him to send more workers into His field. Pangayo kaniya nga magpadala siya og mga workers into His field. Ano na to? Ipadala ni Lord si Katem is the Philippines. And then matod pa dito sa Matthew chapter 10 verse 10. Look, I am sending you out as sheep among wolves. So be shrewd as snakes and harmless as doves. Nagpasidaan na si Lord nga sa mga workers, sa mga disciples, mga apostles, mga workers, nga ipadala, I am sending you.
Ako tamong gipadala, ingon na karniro, matud pa, taliwala sa mga lubo. Who are these lubo? The demon spirit. Katong gi-interview niya nga babae nga negra, si Crisolom negra. Taas kay siya bukas takan makita igin ako mga tagas o buhok, nga di pa putlan. There is behind and that. Tagas nga kuko di pa putlan na kana siya dili na siya normal. There is a spirit behind abi nato at ganahan lang ka. So grabe ang demon spirit, grabe ang demon spirit. Grabe gid itong na deliverance. Na deliverance. Interview din siya ang tunabaw nga ingana siya nga ang ilang di ay ang ilang kaliwat sa mama, grabe, ang kaliwat dito, ang grabe sa iyong mama nga sahid. Ang demon spirit. Grabe ang, sa to third to fourth generation. Abi na to, nga na, anything abnormal is not of God. There is a demons behind that, and that demons must be cast out for that person to be free, living with peace, joy, and freedom. Muna gusto ni Lord, natay kagawasan. O pweditang nakagawas. There is a deliverer, and the deliverer is Jesus Christ, and whoever Jesus gave that authority will manifest. So, I'm sending you a sheep among wolves. Ang mga demons bit murag lubo nga wala isog kay sanan. Pero because powerful si Lord, everything will be managed because God is so powerful. Light is powerful than darkness. So be shrewd as snakes and harmless like doves. Ang maalaman ko mo sa masa bitin o matud pa innocent or harmless like doves. Matud pa sa pulong sa Ginoo. Muna ang gusto ni Lord nga atong masabtan. But beware sa apan pagbantay, for you will be handed over to the courts and will be flogged with whips in the synagogues. Imagine na, ipadala nga murag karniro, taliwala sa mga lubo, sa pagbantay mo si Jesus. Kung pagbantay mo ha, kay ang uban ninyo taralon, paingon sa korte, matud pa, and will be flogged bunubon, pagabunalan. Ang kinsa magiging some of you, dilingon nga, most of you. Kinsa man naka-experience ani? Si Pedro, si Juan, o si Pablo, experience. Kinsa magiging experience? Kadtong empowered kaya. Kung ipaagi ka nita, grabe kasakitan. Because the greater the anointing is, the greater is the testing. The more we pass the test, the greater the anointing is upon us. Di ba sabot, uy, niya dagan nagpagsulay. Dahil masihan naman sa to. Nganong makaingon ta, nganong nakilado si Pacquiao sa Philippines. Daghan na siya, fight niya na, nagbadaopan siya. So if we want nga mahimutang kining ilado sa Ginoo o kalukas kaaway kontra, we should always win the battle, the fight. So with God, all things are possible. With God, all things are possible. Ours is the faith sa to. Ang atong iyabi, pagtuo, pagsalig sa Ginoo. Doubt can pull us down. But faith can push us up. We need to be reminded by the Word of God for our faith to be activated, for our spirituality will be alive, strengthened and empowered. That is why, naku, mag-apil ta sa mga bulaton sa Ginoo, maligkon ta, madasig ta. Manay gusto ni Lord. In the book of Acts, why is it that the book of Acts is called Acts? God has many deeds in that book. Takang gibuhat si Ginoo sa Acts. Acts na ay gibang buhat. Nagbuhat ang mga bulaton, nagbuhat ang mga tinun-aniso, nagbuhat ang mga katawan si Ginoo, una apoy gibuhat ang Ginoo. Because we are called to do something. Not just to hear, not just to listen.
After listening, we have to do sa to, be doers of the word, not hearers only. Buhato na to ang gisugot ni Lord. After hearing, is application. Manang gusto ni Lord, ingana sa inyo sa to, si Pastor Ether, we have how many trainings, how many seminars, conventions, how many words, Bible school, but I've never experienced what you imparted to me. Ugani ingon siya sa interview, sa podcast ni Catherine. Yun siya. Siya nag-impart sa anointing ang bana nga may pastor. Nagmasakit. Naka-receive ka anointing. Because she's not humble. Bisan sa pag-interview, makita niya mong humble na grabe. Kita niya, grabe ang sulti siya. Because when we are empowered by the Holy Spirit, words will keep on flowing and flowing and flowing. Words with sense. Words with wisdom, not words with nonsense. Ingana lang siya. Hello. As we are empowered with the Spirit of the Lord, the devil will fear us. We can feel that God is really with us. We have the energy, we have the courage, we have the hope and trust that God is really with us. And that's really, really true. Gusto niyo rin ingana. Wherever we go, ang kaaway magmahal. Kadumdo ko itong Sunday. Lakaw, tama. Grabe, ikaw nga gusto ko malakaw. 5:13 ko, 5:13 na sige kayo. Dugay pa mamirado ko ng SIM. Nakuhan ko diha, nagkatang ko dugay. Dugay siya kayo sakitan. Kaya pwede mo AOB kay save more ako, save more lang huwag ka makasakay ko dali. Nanay minivan. Di para ko magikunungi. Nagkatunga. Kuanda sa Apex, niyunungan ko nga, Lord. Ano nga mo ko na magkipasakay at Lord na nagali, biya ko. Papa Joy ko ano. Di nag-ampunin ko, ka Lord, salamat na imo na nag-clear the area. Wala na pagkataot-taot kay na aman doy ka tong hubog man ko tong nag-drive sa motor. Di kalitra makanik. Happy na ko sa nina to. Iko mo di wa ko gipasakay kay makaampo ko. Dire? Oo, ito na ito, Domingos gabi. Wala ka pa sa kaywa, kasi kung kalakaw, kaya dito, kaya naadi ay gidpan sa kaaway. Pating ampo na ko, pating akong ampo. Kaya kani kaya wala dyan, na-discuss yung lain, wala pa eh. Oo, namuhat kitipin ko. Alam, Lord, mo, wala ko nang di balakaw, kaya naagi di ay, may tabo. So, may po nga, dili kita mag-question nga nung, ano Lord, ganuman kay na aday purpose si Lord. Actually, eventually wa dyan ko ka. Nakaw. Kaya mo dito, nasabtan na ko mo dito. So we should be able to understand, accept and adjust. Ano? Ingato. Kaya na aday purpose si Lord. Kaya na ay kaaway nga gusto na pod nga kuan. Kaya katong na kuan, nakapanawag pa cellphone. Wa pa sa iyang lagpot ang iyang motor diha, ang iyang helmet ni labay ito, lait sa puti ni, nangit-ngit naman lagi, ulo dugay na joking naman, nangit-ngit naman siya ni. So, ikaw doon na ko sa iya ha, di ko pa siya sa cellphone. Tawag siya. Kung siya tawagan niya. Sige na ko pang-review, Kung na pa encounter diri, kaya din niya, dito man siya. Niya maligsik mo, banda ang sakyanan, at talpon siya, patay siya dito. Ligsan man siya, kaya busy ka, ikaw mo, wala ko di pa. O sakay, kay wala may lain naka-witness ato, nagtabok na ito pag after ato. So nga to, we have to pray. Because ang yawa gusto po siya harvest o kalag para ma-imperno, para ma-disgrasya. Anak, dili ta mag-push nga, sumadun, uy, kumuli, Lord, nga wala ko na mag-ipasakay. Kasabot na ko si Matuloy. So to, we have to accept and adjust what God allows. Sige, tugod sa Ginoo. Unang isa, sa identification sa atong pag-mature, masabtan na to ang plano ni Lord. Nga no? So, naamoy mga plano, pero napukoy plano. Your thoughts are not my thoughts, and your ways are not my ways. Ang inyong ipang una-una, dili sa akong una-una nagplano. Una yung una-una, ito ka rin pa, una-una, ayaw ka ito. Kaya nakay mission diha. Diba? Yung pamaagi, na akay pamaagi, pero na ako'y pamaagi. Ang ako pamaagi sa matuma, dili sa imuha. Nga na. So, dili ta pwede nga magluluo, dili ta pwede nga magkuhan nga naman. We have to submit
the authority ni Lord. Now, siya may matuman kay siya matong Lord. Hallelujah. So let us pray for His word. Thank you so much, O God, sa imong pulong. Continue to give us the understanding, Lord, nga gusto nimo nga kami amuhat, mag-ampo mi, nga dagan pang mga harvesters nga mag-harvest sa imong gingarian, O Lord God. Hallelujah. Aron pa Diyos, daghan ang mga tao nga mabutang, O Lord God, diya sa safe zone sa imong gingarian, O Lord God, dili sa kanyarian sa kaaway. Sanctify and bless your words. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. So, mag-ampo ta sa